gasto eh. Di na nalimpart. Di na lalim. So, kung may mo, wala tayo kaso na. Nang tanan ka man, kabahin o unsay kaso ni ini. Ang kay base nabot ipasabot unsay violation no sa balaod sa family code ba. Sa akong tan-aw lang initially no walay mga provision diha kabahin sa pag papuyo sa bata sa laing mga kamot sa mga paryente diha mismo sa atong Family Code of the Philippines. Ana diha ang custody. Okay. Ang pinaka-nearest, pinakaduol nga kaso kay gusto ka magidug kaso niya ingon pa arang-arangan ko noning inahan ug amahan kay tuaman ang anak sa lain nga mga kamot sa mga parinti siguro bot ipasabot. Kung gusto ka gyud naamay madaginot na to nini. Pero as much as possible dili lang sa i-refer ta magtiayon mo, no? O kontakon natong isig ka ginikanan sa babae, ginikanan pud sa lalaki aron nga ang duha ka mga hingtungdan magatambayayong, maga-establish or magmugnag usa ka strategy nga pwede nga silbing remedy aron sa ingon mabawi ang anak katuwa sa lain nato gipagalam, gipabuhi. Kana mga inunta nga mga pamaagi muraba o inato nato na nga paagi. And I think that is the most feasible and adaptable nga pamaagi aron nga dili ma-distract ang mentalidad ang pangununa sa kabata aron nga siya mismo ang bata makalikay sa sitwasyon nga mura bitaw tan-aw niya tapsi-turbi. Mga bata karon dali kay makasabot. May ngani sila mo kulkog na ng atong cellphone, lupigan maganita, di ba? Ikaw na. Palaban sa atas atong ginikanan, kung gusto ka gyud magkakakaso, naibalaod nga 7016, Republic Act 7016, child abuse kini. So may mo nga gugdo na to ang ginikanan, labi na sa inahan, pinagi sa pag-invoke sa maong balaod or pag-violate sa maong nga balaod. Republic Act 7016 kabayan kini sa child abuse, exploitation sa maong bata. So dito na to pwede madaginot ang maong nga kaso. Kung gusto ka gyud aron nga matughan ka, i-refer ni sa imong abogado. Pangutanon ni mo attorney dili ba ni mahulog pinagi sa Republic Act 9262 kanang Anti-Violence Against Women and Children. Kaya ako nagtuo ko nga mahlakip kanini. Why? Because psychologically you committed violence against the child. By depriving yourself, ikaw mismo, to exercise isip usa ka mama. So, sa pangununa sa bata, tan-aw niya nga, unsa ba ning kalakiha? Ma-distract in town siya. So that is a psychological violence. Pwede ka pa maigo, diri mismo sa economic violence. Now, ang mentalidad god sa 9262 sa maong balaod, mauman nga atong presumption labi na kung violation sa 9262 mauman ang mga bana, this time ang asawa. Kung ako masayop doon bagong ruling ang Supreme Court nga nag-appeal na sa mama nga pwede po sila manubag, ilabi na ko nakaamong sila o nakasala sila sa ilang tagsa-tagsa ka responsibilidad ngadto sa ilang mga anak. So, posible siya maigo po nini. So, ang ako mao nga, para maklaro, i-refer ni sa inyong abogado, aron nga mahawasan mo, no? Akong advice, please refrain from doing this, no? It will add more violence on the part of the child. Labi na kung ang bata, nagatubo, nagdako, di niya siya kasabot sa nakita niya.
Mao lang na atong likayan, ha? Sige, kadiyot lang ha. Tanaw na to basin og naapay moabot nga no the veritas question, mahimo nga imo kanang ipadala pinaagi dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Dirita sa lain, no? Sa atoa sa mga nandan natong suki diri sa Radio Ultra Facebook page, no? Kaya naa din gipanghanok ang ubang mga pangutana gikan sa atong mga suking mga tigpaminaw. Ni ang mga pipila ka mga pangutana. Unang pangutana hatagan nato pagtagab gikan ni John Macas. Sir Frank, na fresh o gwapo? Ikaw John ba? Munang kuang gi ko mag-uol gi ko ba? Oo. Kay kana bitong imong sulti. Mura og tinuod, mura sad og dili. Oh, naa lang ko'y gusto ipautana. Naabdan pa ba nimo ang gaisano mol diha sa dikto tung wala pa na gitukod anang lugara? Unsa na diha sa una? Basakan pa ba na o residential house? Alright. Diha ko gadako sa barangay 25. Kana nga portion diha sa imong gi-refer nga gaisano, barangay 25 na. Ang katikaw-tikaw diha nga negosyo, kadtong iyang gasoline station ni John Elizaga. Ang likod na naipunuan sa kinikawayan, kunya naapag yun dito yung gabungdo ng mga yuta ang tinigom sa ilahang paglimpyo-limpyo sa mga sakanan kanang magkarawas bitaw sila. Ilabi na kay ilahang mga kliyente, mga dagko nga truck, laging truck gikan sa bukid, gapamilit ang mga pita og lapok da. So pagkarwas na paglimpyo, gatapok ang yuta dito ibalibag sa likod. Tambok ng yuta diya ba? Okay. Tapat ni ana saging kasagingan. Tapat pag yun na ay gamay nga one goal basketball court. Diha ko gadula-dula kanadto. Labi na kung maka-chance ko human kog lungag timan diha sa balay na may mga amigo barkada na to nga mga silingan nga kuan 20-20 lang ta. Pustaanay ba? Pustaanay. Oo. So dula na iyon na ang space. Luag na walay balay nga maisip nga residential area nga kining tapat na ng site nga gitukuran sa Gaisano kanito. Ang primerong Gaisano kana na expand naman na, no? In fact, kanang parking area nila karon dapit sa Montessori, mao nang sagingan. Pero kanang Montessori daan na kana nga residential house sa mga nere. Hanto garo mga nere magyapoy tagaya diha. So ingon na ang history o na niturok ang mao nga commercial building ang Gaisano. So napalit man nila ang mao nga property, sila na diha. Sila na nagtikaw-tikaw. Ang akong balay, adili akong balay sa akong iuan kay mamontoy ga pa eskwelahan ako. Kung ma-imagine ninyong Gaisano nga building, na ako sa likod. Pero distansya gamay. Mga pipila ka metros. Katong nasa likod sa mao nga building pag-construct, nanghawa sila kay sige silang piskan sa minasang simento gikas taas, lagatak dito silang atop. Wa may maapil kay distansya man og gamay. So ingon na nya diha puno og mga boarding house sa likod. Hantog garon boarding house gyapon na diha. Kanang dugtong sa imong pangutana. Naapay vulcanizing shop diha. Naapay vulcanizing shop along Corrales. Dito pa nako makita ba kay nabaguan man ta sa atong kalimutaw sa atong pananaw nga hala kadag kontrakt kadag ko pa kay ligid nila mura man og kaya nila layog ng dagko nga ligid kay ibulkit nila na mao din ni pamaagi ha. So doon ako'y kauban diha, amigo nga sanon ako silbi taga Cebu gyapon. Ibanez vulcanizing shop. Siya Ibanez po. Na siya magtrabaho diha. Dako kayang braso. Gakaibog ko na sus.
Mura ka man og fighter wine. Tanawa ganin ng fighter wine. Dako kay braso. Nakumura ka mag-fighter wine. No? Past is past. Wala na na. Wala na na. Kanya diha pag yun, sa Corrales nga side, na ay karinderya diha nga lami kay sudan. Nasapian to sila part. Ang tanang nilang mga customer, pulos gikan sa bukid. Hurot ang ilang isda diha. Tanang putahe sa isda, hurot. Si Balyos Karinderya. Ang atbang nana, munang ingon nilang sabak-sabak. Na ay sabak-sabak kaniadto. Ang operator ni ana, basig nakamatay na to, mugot. Ay din ako malimtan kay taga diha ko taga Puyo. Likod ng maong gaysano. So, John, sa tanan ka na pag imong gipangutana, John, tang presyuha gigay ni mo, oy. Oo. Anong ka na man imong gipangutana? Sige lang, hago lang tagtubag ni oy. Kaya nangutana man. Gikan ni Condrado Bunghay Lirupan. Noda John Maka, salamat ha. Noda Beritas, dugay, kajot, nawala. Dera, balik na ni. Ingon siya nga, Condrado Bunghay Lirupan, dugay ra ko galibog aning 19th o 20th Congress, Sir Frank. Kanus adain nagsugod ang first Congress. Di ba sa una, pamang panahon ni Presidente Ramos, naa na may 16, 17, 18. La pa ko kadungog, say more. Sukad natugod ang Republika ng Pilipinas. Sukad natugod. Diha ang ihap. Onward na dahil na. Muna ang ihap. So kita karon, kung ako masayop, nilibkas ta gikan sa Commonwealth Government panahon ni Manuel L. Quezon. So sa diha nga gihatag diri kanato ang independensya. So we were given a chance to establish our own government, and then the form of government that we have since that time up to now is a Republican one. So naa ka ng pagtukod sa Kongreso tungod kay sa atong paggoberno karon sa nasud sa Pilipinas, bisan sa uban, kilangkuban kini sa tulo ka mga dagkong sangang buhatan sa goberno. Samot na kay kita Republican state, and all government authority emanates from the people. Sovereignty resides in the people. So sa ingon ni ana, kung na-comply na ang tanan, nagpili na ta og mga legitimate nga mga government officials, sila ang gitugyanan sa pag-operate, including Congress. So ang Congress, once nga magpanday sila og balaod, panday sila na tan-awon og unsa kana nga number or unsa kana nga Congress, first bar, second bar, third nga Congress, dito kana siya gasugod. Ituyo na nga with number para masabtan po na to. Ngayon na nakadugay ang atong Congress din isa nasud sa Pilipinas. Okay, kajot lang ha si First Congress, okay, si Condrado Bunghay Lirupan ang nangutana. Oo, President Ramos na may 16, 17, 18. Sunod gina sila, sir. Palitan karon. Kung ikaw, presidente sa Pilipinas, you have a term of 6 years. Unom na ka-republic, or republic naman, unom ka na ka-congresses. Panahon sa imuhang pangatungdanan. So, kung panalitan, suma sa imo sulti, 16 Congress panahon ni Ramos. So, maghihap ka, plus 6, panahon siyang termino. Unom na nga Kongreso, unom na ka siya tanan ka mga Congress. Every time nga naay paghimuon nga election, every 6 years, naa may gitawag na to reconstitution sa ato nga Kongreso. Sama nini karon, di ba? Ang atong Senado, ilangkuban sa 24 ka mga membro.
sa matag tulo ka tuig sila magpapili. Matag tulo ka tuig, pilitan karon. Kay mo man ang ato ang kuan kining gi-describe or requirement ubos sa ato ang balaod karon, no, nga ang Senado dunay 24. Kada isa nila tag 6 years ang termino. Pero kaning 24 di na ini magdugan pagpapili pag-re-elect except panahon ni Madam Corazon Aquino nga ang first nato nga election under the new constitution part kang Madam Corazon Aquino 1987 24 gadungan pagpapili. Pero netong 24 naay mga 3 years term nato. Kay sigon sa atong konstitusyon sa matag tulo ka tuig ang Senado magpapili pagbalik. Sabtan ninyo. Pero kanang ingon nga every 3 years, ang buti pasabot na palitan karon. 6 years akong term. Di ba? Oo. So, tunga-tunga man ni sila, dusi-dusi man sila magdagan. So, unom ang mudagan. Kining unom, at least nakaserve sila for 6 years. Nya katuusan na sab nga second 6. 12 ba? 12, oo. So ingon na continuing silbi, continuing. Walay putol. Mo na nga sa midterm election naa ka nang 12 ka mga senador magpapili. Kana sila nga sa midterm election kung magpapili ang ilang termino tiliwaso na nakasilbi na sila og 6 years sama ni Amy Marcos. Si Amy Marcos tiliwaso na niya ang 6 years pero qualified pa siya pagpa-re-elect mo na napili siya pagbalik. So kung nasaman siya plus 6 years sa 2025 plus 6 years so sa 2031 siya magpapili. Di ba? Oh. Kini iyang nasundan nga mga karaan, butang talang. Wa pa ni sila mag-expire. Next 3 years, mutangkod sila og 6 years, mudagan po na sila. Lisod ko pag-explain, pag-literal. Munang way bugto sila, way bugto. So, ang pananaw sa tao, every 3 years, na-eleksyon sa mga senado. Without you knowing nga kini sila nakaserbisyo nag-unom ka tuig. Mura katuyok lang ba? Katuyok lang. Okay, nala sige. Lapak ko kadungog na ay 22nd Congress. Mabuta na. Kini karon 20th, na ay 21. Na ay 22. Okay? Nala sige, gikan ni Septem Virgo. Nuda berita Sir Frank, dako bang tulubagon sa balaod ang pag-usab sa muhon sa usa ka balay nga wa masayod ang tag-ani, ang tag-iani siguro. Alright. Septem Virgo. Mr. Septem, amo to say ako'y tawag niya nini. Paminog mayo, no? Naate balaod sa revised penal code. Kanang may tungod sa muhon o pagbalhin lugar sa muhon. Revised penal code or sa revised penal code, tanawa ang Article 313. Sulay nagtanaw diha. Sulay tanaw sa Article 313. Tanaw na ko ha. Ako'y mo tanaw. Kay aron maklaro na to. Tanaw na to ha. Okay, Republic Act naman. RPC, Revised Penal Code.
Nawa na hinuon ko da. Langas sagod ninyo eh. RPC, Revised Penal Code Silbi. Revised Penal Code, Article 313. Tanaw na ko og sakto ba? Alright, well, 313. Revised Penal Code Article 313. Alright, tara. Sakto agad. Oo. Kini kabayis mohon ha. Article 313 of the Revised Penal Code addresses the crime of altering boundary marks, kaning mga mohon or monuments. It states that any person who alters who alters the boundary marks or monuments of towns, provinces, estates, or any other marks intended to designate boundaries. Sa tupaw, dili lang sa mga pribado, apil ang gobyerno, will be punished with arresto minor or a fine not exceeding 20,000 pesos or both. Sa tupa, priso, pero arresto minor, 30 days lang eh. Okay lang. Kung naa ka na sa prisuhan, makasyabu-syabu ka diha, okay, at least makatilaw ka. Oo, kung gusto kang tanaw na kumulta na or a fine. So mahimo nga dili duganon, mahimo nga moadto ka depende na sa desisyon sa atong judge nga di ka lang nako prisuhon kay kani imong dagway sos lubuton kag yun dito diha kalas multa 20,000 pesos. Salamat Your Honor. Mo na. So what di ko masayop? Republic Act Article 313 of the Revised Penal Code, altering of boundaries or markers. So, criminal di kini siya. Dugtong si imong pangutana, it is a criminal act. Og angay nga hinuktugan kini sa ato ang mga bugoy, kasagaran maguga panghitabo ni ilabi na mismo diha sa mga bukid nga bahin. Oo, mga kuan man, mga bugoy-bugoy man po di sila. Oo, labi na sa bukid siya, walang tag-iyan ni bay. Oo, ato ning kubian. Oo, kubian. Muna nga matingalan na intawon siya nga, ang muhon nga tuwa sa unahan, kurat na lang sila. Nga naubos silang banggira, gibutang ang muhon, gakaduol sila, nakuhaan sila o porsyon sa ilang property. Hasti lang paita. Okay. Sige, kadyot lang ha. Lain ang mugawas da. Kadyot lang ha. Kay kining parang maklaro nato ning tanan. Be, lain ka pong mugawas. O dili na nako malukitong ako ang sige lang. Balik naman ni sumhan naman ni kadugayan. O sumhan ni siya kadugayan. So mao nang tubag sa ibong pangutana. Si Septem Virgo, murag maumato siya nangutana. So Mr. Septem, mauna ang akong ipasabot diha nimo. Ako lang kadyot lang ha. Kadyot kay muraman og di na to ma-access. Kadyot. Okay. Bebe. Tanaw na to. Pasin og maka-access na ta. Dili gyapon. Be? Basin og no. Jud lang. Jud lang. Bisag maka-access na ta pagbalik din eh. Di good. Sige. Anyway, padayon ta sa inyong pagtagad na to sa inyong mga nahunanan yung mga pangutana din sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Di ko makabalik og ko andirida. Oo, kanang access sa ato nga lain man ang mugawas. Oo. Diyot lang ha. Puriso kay ba? Oo.
langan pa kita kay ato mang tagdon ang mga pautana gikan nila. Dara. Ibalik ra. Okay. Si taga natong pagtagad katong ganina pangutana September go man to, no? Dirita ka Melbourne Aturo Dumagpi. Ingon siya, Sir Frank, pwede ba makapanag-iya ang usa ka syudad aron makapalit og prangkisa sa PBA? Sir Frank, pwede ba makapanag-iya ang usa ka syudad aron makapalit og prangkisa sa PBA? Kay sa akong nahibaw-an, ang tag-iya sa Converge murag politiko. Pero politiko lagi, sir, pero negosyo ang ilahang gipromote. Diya sa PBA, may bawaan ninyo nga kung naa ka maka-entra ka sa PBA, grabe nga benepisyo nga imo makuha sa in terms of advertisement. Ano man, imagine nimo nga sa dula palitang Converge, gi-site nimo. No, panalitan, magdula ang Converge karon. Pila ka oras ang ila exposure. Tan-aw ka sa basketball, Converge, ang score 20 nya, malabuan siya, Converge lang gyapon. Grabe ng advertisement. Busa kun makadahan kapag bayad sa franchise, okay para nimo. Pero as to the question whether the city can buy and secure a franchise from the PBA to sponsor a basketball team in the Philippine Basketball Association, depende ran nila. Kay sa kong pagtanaw, there is no express prohibition insofar as the local government is concerned. Pero ang desisyon na will not be solely exercised by the mayor, including the legislative branch. Why? Because that involves a lot of money. Take note, ang magagahin sa SAPI, it is not the office of the city mayor. Nabasin unya og pareha din we are fan of unfinishing the project. Na imbes na kapalit na tag-franchise, tunga-tungas dula undangon. Dili tiwason kay mo may ato ang pattern din dili tiwason ang dula. Tungasan nang nakapaingon atong bayad diha. Di ba? Kana mga imposible kana, posible sa nga may tabo. Meaning the decision alone to secure a franchise from the Philippine Basketball Association, because that involves a lot of million ka pesos na nagbahina pagkuha sa franchise. The office of the legislative branch must collaborate in a form of approval kay SAPI man kana. Now, sa Cagayan de Oro, kung ako palitan membro, di ko amang membro ko sa City Council din sa atong syudad, I will stand to question. Is it a priority? One nga magpalit-palit og franchise, or there are other priorities to be considered. Ngano magyud kana ang atong paliton? Di ba? Pero sa syudad nga maluho na kayo, Pasig pananglitan, Makati City pananglitan, kaya na nila. Kita, di kita ka hatag o saktong allowance sa atong mga scholars. Di nga ni nato ma-repair ka ng bulaw ipunan na bridge dihan dapita sa Ipunaw, Ipunan. Marso pa de kana, gitaya na, nadaot na mao nga mubo nga tulay, pero wa mataga diretso sa syudad sa Cagayan de Oro. Kadakong binuang og makununa pa kita magpalit og franchise. Ba? Pero dili imposible. Kung ikaw, sapian, sama sa akong gi-describe, Pasig, Makati, Quezon City, kana maka-afford na sila. Maka-afford. That's why, katingala, ang sagad nga mga holder sa franchise, mga commercial, nga naman, dagam sila kwarta. Ga-invest na sila because in return, naapoy ilang makuha.
Can you imagine for 2 hours, gandang-gandagan ang mga player ni kauban Junmar Pardo, gatangkil-tangkil sa pangalan nga San Miguel? Grabe na nga ads. Unang matinta lang kong inumpod sa beer. Mo ambit pagid si Sir Frank sa beer. Okay, sige. Si Melbourne Atoro Dumagpi. Okay. Dili imposible na Sir Melbourne Atoro Dumagpi. Gikan ni Suroy ni Libs, Noda Birita, Sir Frank, unsay mga rights sa agricultural tenants. Primero, protected ka sa balaod sa Pilipinas. Dili ka basta-basta nga maabog. Di ka basta-basta maabog. Papawaon ka? No. Dili ka pwede papawaon. Kana usa gina ka katungod nimo nga kay usually ang mga problema karon kana bang saop ka unya papawaon ka. Dili. Magbayad ka pa kung imo nang buhaton. Now, any concerns or problema pertaining to the rights of the tenants, ang akong advice, no? Adto mo sa Department of Agrarian Reform. Sa mga munisipyo, naatay Municipal Agrarian Reform Officer. Dito, pwede ka mo dangop dito. Sir, ang akong problema, ang akong amo gusto nila papawaon ko. Naay mga violation. Due process na agina kanunay. Dili na pwedeng i-summarize, i-summary ang pag-abog nimo diha tungod kay ang imong amo dili na makayon si mong dagway. Protektado ka sa balaod sa dar. So di mo angay mabalaka. In fact, kamo mga saop karon naluwas mo sa programa ni Presidente Digong. Og ang gabayad niini kay nahuman naman ang term ni Presidente Digong, administrasyon ni BBM. Ang nagbayad ninyo sa utang sa Land Bank, ang gobyerno na giluwas kamo. Giluwas o nya libre na kamo nga makaprenda sa inyo nga property. Kanadto bawal kanaay kanang period nga prohibitive period nga dili ninyo madispose ang mao nga propiedad. Karon pwede na. Pwedeng collateral pa. Ngano man, wa ka na may problema kay gimpasan ka na magbayad sa gobyerno as far as the office of DAR is concerned, because they are the ones implementing the policy of the rights sa ato mga tenants. Di lang po mo pag-abusar. Ayaw tagaig opportunity ang atong agalon nga makakita sila agresor nga mapalagpot ka. Kay kon after due process nakita nga tikasan libungan ka, di ka magasakto o kanagtuman sa inyong mga kondisyones na maabog ka gyud. Maabog ka gyud. Pero dili automatic. Take note we have the due process. That is why nga naay quasi-judicial body andar. Naigitawag na to diha og sa regional nga level mura og darab, no? Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Diha husayon kamo, hiringon kamo ang saop og ang agalon. O diya, og kung sa decision sa regional office sa Darab, di pa gina final and executory, pwede pa na i-elevate ninyo dito sa national office sa Darab ditong dapita sa Metro Manila. Sa ato pa, wa mo pasagdi base sa maong balaod. Naikaraang balaod na 6657 Comprehensive Agrarian Reform Program. CARP. Ay balaod na. So kamong mga farmers, kung magtarong mo, magbinuutan mo, mainyo kadugayan ang yuta. Kay may ng mga galon, inyo na. Bayarin lang ko anam-anam. Na. Alang-alang mo interfere andar ni ana nga ang tumog og tuyo mauman nga ihatag diha ang opportunity sa mga saop
nga mo lambo usab. Nya tagaan na din mo og certificate of land ownership, kluwa. Nya naay mga maldito ug naay kluwa bay, ila ding iprinda, ila ding ibaligya. Nya day pag wala na siyuta, kuan ko kanang supak ko sa presidente. Kay gihikawan kami mga mag-uma. Badi, baligya man ninyo. Mao po nang nakadaot. Kadiyot lang ha. Nuda Veritas, lagan nga angkol. Nuda Veritas, Sir Frank, krimen ba ang pagbaligya og usa sa usa ka tao sa usa ka property samtang nakaprenda pa kini? Yes. Kini sang mga buyer, di san mo magpataka og palit. Dili man siya kriminal. Depende sa atake sa mao nga kaso. Palitan karon og iswindol ninyo, so that is already a criminal act. Pero plainly, if you will discuss nga this property is still subject for mortgage, so wa kitay criminal liability na. Manubag lang ta sa administrative. Magbayad ka, ay purisyo gyapon na, no? Selektor ka pagasulti, kung prendado ang property, dili na pwede ibaligya. So, naigiingon sa English nga beware, buyers beware. Why? Because you have the duty to conduct due diligence. Di ba nagsulti ko din due diligence? Nga once ka na mag-offer nimo nga property, ayaw dawata dritso. Kay wa ka masayod, prendado ba ka na or dili? So sa imong due diligence, nasayra nimo nga kana ding yutaa to apas bangko. Wa pa paimpase og bayad pero iyang ibaligya. No. Kung ma-foreclose ang property, unya na baligya, usa pa may mapupho in taon sa naprendahan niya na. So kita bantay-bantay. That's why na ay due diligence. Ang ako advice na ko ninyo, basta ingon na, you go to Register of Deeds. You ask the copy from the seller sa titulo sa yuta, aron pangayoon ninyo na ang kopya nga na-file dan dapita sa Register of Deeds o wa ba'y mga anotasyon. Kay diha, kung ang tagiya sa yuta, muhatag lang og plain nga kopya, niya gilangkat ang mga attachment nga dunay mga annotation dito nga na subject sa mortgage. Unya wa ka magkandak og due diligence, mausahan ka. Unya may ngumampuday ning mga pilosopo, mukaon ko kaso bay. Mukaon ko no sa kaso. Mao na, so balad tayo no na dugtong sa imong pangutana be kadyot ha. Nora Veritas, krimen ba ang pagbaligya sa usa ka tao, sa usa ka property samtang naka prenda pa kini? Ang krimen may tabo kung imong iswindol. Gipatuon nimo nga dili kini prendado. Limpyo kini nga titulo. Unya bilib lugar siya sa imo ni grab siya. Di ay naay nakasingit na, prendado na. And that is a crime because you swindled the prospective buyer. Ipatuon nimo. Kanang tambal sa mortgage, good. Ang solusyon na nga mortgage, bayad man lang. Umilaan ka, makilaing na nga problema niya, bayad ka lang. Kanya kasagaran nini mga bangko, that is why, karon mga panuna, ang mga bangko istrikto gyud kayo. Di basta-basta. May nga ng bangko unsa man Ako ang kining prenda nako dinhi sir, maka na okay kayo o hulati lang kay bayran ka na. Dili ingon na. Magbalik-balik ka sa bangko pag-comply sa mga papilis. Kaya in the first place, ang bangko maniguro
Nganuman, di man na negosyo sa bangko. Tanawa na ba'y bangko kapadaghan ay og mga yuta? Sekundary lang na kay gamiton nga collateral. Di ba? Malipay sa da bangko, ang bangko with the collateral nga imuhang gi entregar sa bangko, mingon gyud ang bangko nini makabayad yun ni. Oo. Nganuman, kay mo may lang negosyo bayad. Di man may nga bangko, ay, grasa Diyos, makayuta na santa. That is not the business. That is not the principal business sa usa ka bangko. Okay? Yala, sige. Mike Nakalaban, Akulan, mayong hapon, Ultra Frank. O sige, bayang hapon. Gikan ni Pip Pag-ong. Good afternoon. Sir Ultra Frank, watching and listening to your program and to all your program from sign on to sign off from Bugo CDO. Ay si Mr. Pip Pag-ong. Salamat kay sir. Na siya picture og American na siya. Mura subject congressman. Sige Mr. Pip, salamat kayo ha. Kajot. Alright. Sige, Dendapitas Bugo may hapon sa atong presidente nato sa kining Pundok Ultrahanon si Sir Leonardo Villarico may hapon ninyo diha. Okay, kajut lang kay basig dunay ako na laktawan. Mag-text ra ba na sila dayon? Ikaw gyud Frank, imo giseluan akong gipadala nga pangutana. Inana dayon. Usay makonsensyahan man ta. Kajut akong balikan ako diri kay basig dunay pangutana diri sa 0917-704-3210. Adyaw lang ha. Adi alagi. Nuda Veritas. Good PM Manager Frank. As lang ko, pwede ba nako makasuhan ang teacher o principal sa public school? Doon na sila'y utang sa ako. Sige lang saad, hantod karon wala makabayad. Kajud lang. Kinsa ka man diha sa among the principal o teacher diha dapita sa school. Unsa may mo kon teacher ka sam? Or ganegosyo ka og pahulam? Pwede ba nako makasuhan ang teacher o principal sa public school? Doon na sila'y utang sa ako. Sige lang saad hantod karon wala kabayad. Akong plano inform DepEd Division Office before ko file kaso sa teacher o principal. Gwapo kay na ang plano nimo. Yes. Administrative remedy usab ang atong himuon. Nagitawag sa balaod nga you have to exhaust all administrative remedies and to refer this particular problem to their immediate supervisor sa labaw pa lugar nila is a form of administrative remedies. Lugar, ang sa kinitibukan, ang buti pasabot nga, sa di pa ni mo dako yun ang istorya. Diri sa ta, sugod sa tas ginagmay. Kay pamasin nga masulbad na ning problema pinagi sa ginagmay. Mas mayo nang imong gibuhat. Pero in writing, ipareceive yun. Dili kay, mato ko di, ma'am, kidiga, unsa man, kinsa ka ni ko katuka? Ay, ako, si ma'am, limot pag yun, na maylo ka magani na ko sa una. Ay, sorry kayo, ano sa may problema. Kuan man ba si sir o si kuan ka ng ambot? Uyab na sila ma'am. No? Nangutang na sila na ako. Wa bayri ang turkan. May muot man ko nining adlib nga uyab. Oo. So, mutingkag ang dalugan ni ma'am. Di ba? So, ipatawag na akan na dayon mag-istorya. Alright. Pagpatawag na magsabot-sabot mo, mag-promise siya nga magbayad, it should be in writing. Ayog sugot nga dili in writing. Okay? Okay. Munang mga preliminary. At the same time, kung talikdan niya kanang maong responsibilidad, pwede ka na nimo magamit nga ebidensya ngadto-ngadto kung gusto ka mag-file og kaso.
Di ba? So diha kanang inato nga remedyo usa sa mao nga problema. Kay kanagong utang pareha lagi na sa akong istorya katong usa ka school teacher nga nag-retire siya. Gitapukan siya sa iyang mga kailang mga classmate niya kanadto sa high school pa man siguro to, no? Tapukan may kwarta mo kana kay naay retirement gud o. Wa mabayri. Gipost niya diha mismo sa Facebook ang mga ngalan sa mga utangan o pila ang amount niya na ay panawagan nga bayre na ninyo. Mga wa mo'y batasan, di mo gabayad. Busa ka mo, huwag na amoy kwarta, naranan ninyo, inyo man ang diskresyon, di man ta mabutan na. Gusto ninyo, buhata. O di mo gusto, buhata sab. Para ninyo, ang iyahang problema di gabayad. Ang principal, public school, ang teacher o principal sa public school. So, gwapo ng imong nanunan. I-refer sana dito. Okay, aron makununa nga, ma'am, kini katapusan na gyud ni. Basig mo dako ni, magkakasuhay ni. Ang ako nining after nga, mabayran man lang. So, imo nang buhaton gyud, mangingusog ka. Alright, lain nga pangutana, Noda Veritas, Good PM Sir Frank, about sa barangay election. Why man wala gitugot sa gobyerno nga dunay vice chairman mudagan aside from chairman? Nindot sa niya pangutana, no? Sa mayor o governor dunay vice mudagan. Unsay klaro ni ini. Thanks CDO people. Dagan gini kay people good. Ang tubag ni Sir Maune, that is the substance of the law. Sa lagtod nga pagsulti, what is defined under the law is specifically that should be enforced. On that particular law, very specific nga ang pilion ang barangay chairman lang o walay assistant or walay vice. Mahimo sa nga buhaton nila. Why? Balaod man ni ordinary legislation man lang kini nga anytime pwedeng mausab. Pwedeng nga butang og vice chairman. Di ba? Dili na imposible nga may tabo. Wa po yung nakanuna niya na, no? May tagmanunaanan nila nga vice chairman ingon na kay kung panalitan ibutan talang panalitan na makatambaya yung na siya sa pagpadagan sa gobernong lokal diha mismo sa barangay. And not only that, no? Siguro i-define og maayo ang function sa atong mga barangay kapitan, separately ang function sa atong vice chairman. Kay mao maguna usahay ang inungdan sa away-away. Labi na kung panalit ang katalo-taluan sa mayor. Di ba? Nga awayo na to na kay para mailog na to ato na ng barangay. Ikaw na dayon vice ang mo chairman diha. Ay, ganahan kaayo siya. Mo nang magkakitabo. So siguro gi-anticipate ang mga sitwasyong ngunana and as much as possible wa nila na malakip silang mga mechanism kabahin sa pagpili sa atong mga barangay official. Ambot lang, no? Pero walay makapaundang or walay makapugong niya na once nga sila makahuna-huna sa pag-adapt sa usa ka balaod. Okay? Nala, sige. Kadyot lang ha. Sa mani. Kana bitong gabalik ni Duterte o DDS man naman ni. Oo, sako man ni sa pulso, no? Oo. Sige. Alright, wa na tay igo nga panahon, gikasubo lang nato, no? Gahatag ko ganina og number
pero nibalik ang double na sab. Adi na sa kumuhatag na. Pero dili nga ni double. So, bisa katulupas o sa kasimana, confident ko makadaog mo. Pero mutungha gani ng double-double, di ko ganahan. Di ko ganahan. Anyway, gusto lang ko magpasalamat sa inyong paglaban kanunay, pagpadangat sa mga pautana, dinhi sa ato nga pagpadangat sa programa nga Noda Veritas. Manginaot ko nga pinagidi kaninyo, paluyuhan ninyo, dili mamundang sa pag-support, pagpaluyo sa programa Noda Veritas. Adun na tayo YouTube channel, labaw sa tanan, nga pwede ninyong matultulan, pinagi lang sa pag-type ning musunod, Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, magawas ang tanang gipost sa Noda Veritas program sa Radio Ultra. Alright, sige. Wan natin kong panarugunas, din sa ato nga pagpanagubat sa atong tulumanon, niya karon ang ibat-bat ni Ma'am karugabi sa programa nga kalipay, nga mulahutay program uban ni Ma'am Girly sa alas 6:30. Ang kalayo, kajot, ang kalayo, gira o espada, pwede pang mapugnan, apan ang kamatayon, kinsay makapugong. Akong balikon. Ang kalayo, gira o espada, pwede pa mapugnan. Apan ang kamatayon, kinsay makapugong. Karong gabi ni, alas 6:30, paminaw si Ma'am Girly, ladlad diha kaniya ang mga panglantaw, kabahin nining mga butanga sa programang kalipay nga mulahutay. Mabati ninyo Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi sa Radio Ultra. Magpasalamat mi sa inyong pagpaminaw kanunay. Ha? Sige. Wan natin kung panarugoras, sangat sa tungkoyog, si JC diri sa Pikas nga Lawak, o si Jet ganina nakadalikat, no? Tuwa na. May rasab to nga, si payang trabaho nga lain. Salamat kay Jet, kay doon na iyang kuri-kuri po niya diri. Thank you. Sa ngalan po sa atong congressman sa 2nd District, si Congressman Lordan Swan, di na gyud mapugan, tulo ka mga bills ang iyan palabang part na pasar na file na, wa pa mapasar. Bag-o pa nga ni, wa pa dang tulo ka semana o sa kasemana na anay bills nga iyang na file dito mismo sa House of Representatives. Grabe, no? Kung di ka abogado, maglisod ka yun. Sangan po ni Agaswan sa Padayong Pilipino dinhi sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan sa Cagayan, kami magaingon nga ang tao nga limpyo o kasing-kasing dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Salamat ug maayong hapon.